ewan ko kung nabasa mo yun, no? Kasi bago ginurgur yun, ine-expose ko yung mga congressman na merong construction company at yung mga projects na inaward ng DPWH sa kanila. At yung young guns, yung young goons, yung sina Gutierrez, lahat yan, si Adjong, nagulat nga ako yan, lalaki ng mga DPWH projects nila eh, na bonggang-bongga, super bongga. So meron talaga, it is right there, right in front of us. And to be honest, meron talagang corruption even in the last administration. Pero ang sabi nga nila, ito talaga garapal. Kasi noon, Mm. parang napababa yung SOP. Napababa yung SOP ng parang mataas na ang 15%. So parang happy yung mga contractors talaga na legit noon kasi 15%. Parang yun na yung pinaka maximum ata. Minsan nga 2%, 5%. So talaga makakati talaga ang kamay ng mga politiko talaga natin. Ayaw nilang i-zero na parang pwede ba? So kaya nga kung gusto talaga nating ma-zero talaga yung mga ganyan-ganyang kickback, ang dapat kumilos talaga dito yung protector ng mga tao eh. Kasi sila dapat umaaresto sa kriminal. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Saso at ang inyong favorite na tagalista ng Noisy. At aagahan na po natin ngayon ang ating live imbis na 11 p.m. pa dahil marami pa pala akong gagawin katulad ng paglista ng Noisy. Charot. Magandang gabi eh. Hello everyone sa inyo. Ito, ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga issues na malapit sa bituka ng mga taong nauutusan pang bumili ng suka. So, kung isa kayo sa mga ganyan, ay itaas ninyo ang inyong mga kamay. Anong sabi? Ano ko daw? Please connect nan sa YT mo. Hindi ko na nga makonect dahil hindi ko na alam ang login. At hindi ako ano to? What's that? Yung two-factor authentication dahil yung cellphone na ginamit ko doon na number ay nawala na. So, hindi ko na siya ma-access. So, wag na kayong magreklamo. Sabi ni Dale, anong paborito mong suka? Ano to? Besamati? Ano nga yun, Dale Besamati? Hello everyone, kamusta kayong lahat? O ayan, o ano na, tatalakayin natin. Sana may mga umakyat na senatorial candidate para maganda ang ating usapan ngayong gabi. Hindi ba? Natin ngayon, hindi na malaki tax base. Sa kulang ka na wala pala yung mga kumusta mga is it true? Sa lahat ng totoo ba? Totoo ba? Robotic, robotic. Are you serious na choppy ako? Hanggang ngayon, choppy pa rin? Sinasabotage. Choppy pa rin hanggang ngayon? Are you serious? Walang maintindihan. Patingin mo, baka naman ini-etchos niyo ako. Alam niyo hindi siya choppy. Hindi siya okay na siya ngayon, okay. So, magpapaakyat na tayo ng mga ating mga ka-moisture, okay, para masimulan na natin ang ating discussion ngayong gabi. Ito ay ang mga issues na malapit sa bituka ng mga nauutusan pang bumili ng suka. In short, ito ang issues na malapit sa bituka ng middle class. So yung mga mga staff ng mga senatorial candidate, baka gusto nyong magpaakyat ng inyong candidate para makijamming sa amin ngayong gabi. Okay, sandali. Ipipin ko lang ang invitation. Okay. Pero ano lang, kadyut lang. Para umakyat. So,
Ipipin ko lang ha, ipipin ko lang ang StreamYard link. Okay? Para namang ano tayo, bonggang-bongga, super bongga ngayong gabi. Hindi ba? Okay. HD. Diyos ko, wag naman sana akong maano uli, maduling. Y6 HUI2, HUI2. HD HD, HD7QY6 HUI2. Ayan. So yung mga gustong umakyat, kailangan ha, meron naman kayong contribution sa atin. Wag lang, ano tayo ngayon, with substance, wag lang tayong kenet na contribution ha. Kailangan talaga galing sa puso ang ating chichikahin. Pero bago ang lahat, gusto ko na talaga magpasalamat no sa mga tumatangkilik ng ating moisture dahil nung chinek ko yung metrics ng ating pinaka-moist na page, ano na tayo, umaabot na ng ang ating reach ng, ilan na ba siya? Umaabot na siya ng 80 million. Oh my God, mga ka-moisture. Paano ba yan? 80 million na. 80,450,838 views na tayo sa ating moisture. 80 million. Ayan, kanina 77 million lang to. Ibig sabihin po, 80 million na tayo na very moist, no? Ibig po sabihin nito, ito yung mga nakakita ng ating mga pinopost, ganyan. So, i-invite nyo naman ang ating mga senatorial candidates na pwedeng makijamming tonight para naman maging malapit kayo sa ating mga katauhan. Okay, meron ng isang naglakas ng loob, si Marie M. Marie M? Hello ka, Moisture. Hello ka, Moisture Marie M. Baka gusto mong buksan ang iyong camera. Hindi, taon yan, pero ayoko pakita sarili ko. Ang arte mo naman. Nakakasama kita lagi dun kay Joey. Nakasama mo ako dati. Okay, ka-Moisture Marie M. Alam mo naman ang ating topic ngayon, no? Ang topic natin ngayon ay ang mga issues na malapit sa bituka ng mga nauutusan pang bumili ng suka or mga middle class. So, Marie M, taga saan ka? Nasaan ka? At ano ang ganap mo sa buhay? Yun muna tayo. Ako ay nasa Jumerica. Okay. At ako ay nagtatrabaho na ng matagal din eh. Okay. Isang Pilipinong gigil na. Okay. Yan, sa mga pinagagagawa ng sinusuka. Sa grupo ng sinusuka. Okay, so ano ang issues na malapit sa'yo bilang middle class? Ano ang malapit sa bituka mo? Okay, sa pinakamalapit na issue, nagmamahalang pagkain. Sa bituka mo ha, dapat ganun dapat ang ating linya. Bilang isang middle class, ang malapit sa bituka. Ang issue na malapit sa bituka ko. Okay, let's do it. Okay, sorry. Bilang isang middle class, ang mga issues na malapit sa bituka ko ay, una, ang nagmamahalang pagkain, nagmamahalang presyo ng mga produktong agrikultura, nagmamahalan habang yumayaman ang mga smuggler at ang nagkokontrol ng mga importation ng bansang Pilipinas. Kahit wala ako sa Pilipinas, naapektuhan ako dahil ang perang pinapadala papunta ng Pilipinas ay pataas ng pataas dahil hindi na nila kayang ibili ang dating ipinapadala ko. Pangalawa. So ano ka, nag-remit ka ng pera sa Pilipinas? Abay, syempre. Pangalawa, pamahal na kuryente ng Pilipinas. Ay, nakakabwisit. Kasi habang tumataas ang presyo ng kuryente, pamahal din ang presyo ng mga gamit na gumagamit ng kuryente at mga produktong gumagamit ng kuryente. Ay, sandali lang ha. May breaking news tayo, mga friendship. Dahil nga malapit tayo sa issue ng middle class. So, meron tayong breaking news. Okay. Ang breaking news natin ay meron news, 2 Filipinos arrested for attempting to withdraw 10 billion US dollars at HSBC branch sa Hong Kong. Sino siya? Do you know who? Ay, tingnan natin, no? Dim Sum Daily Hong Kong. Yung mga nasa Hong Kong, my God! Anong chismis ito? Sino itong na-aresto? Daily Dim Sum, Hong Kong. 2 Filipinos. 10 billion. Oh my God, Uncle Shi, bakit bawal ba mag-withdraw ng ganyang kalaki? Ay, girl, hindi ka, kaya nga babasahin natin, di ba, kung ano nangyari dito. Sandali lang ha, tatagalin ko muna yan at ipe-present natin ang share screen natin. 2 Filipinos, okay. So 2 Filipinos arrested for attempting to withdraw US dollars 10 billion at HSBC branch are a lawyer and a businessman. Okay, on the
afternoon of February 10, staff at HSBC Bank located in the China building on Queens Road, okay, reported that two foreign individuals had attempted to withdraw 10 billion, allegedly using false documents. Oh my Mm. Lord. So budol. Budol ito, budol. Kaya pala sila na Mm. Following the report, police arrived and arrested the pair on suspicion of using false documents. The arrested individuals, a 38-year-old woman and a 68-year-old man, claimed to be a lawyer and a businessman, respectively, and both held Philippine passports. The case has been handed. So nasa na siya, Central District Police Criminal ng Hong Kong. So, Sino kaya at yun? at meron pa silang kasabwat. Okay, Mm. subsequent inquiries led to the arrest of additional 3 individuals. Merong Malaysian man na kasabwat, 64, tapos merong isang Taiwanese man, ang pangalan ay Chai, at 29-year-old woman named Tao from mainland China. The Malaysian and Taiwanese men identified themselves as directors while the woman claimed to be a secretary. So, ano ito? 10 billion US dollars. Ang lakas naman ng loob nito, be. Gaano kaya kalaki ang maleta? It's a super heavy luggage. I know, this is like super heavy luggage, 10 billion US dollars. Pero nakakaloka. Ang lakas naman ng loob nilang gumamit ng falsified documents. Mm. Sino kaya yan? Knows mo na ba yan? Knows mo na kaya ang pangalan yan? Ay, hindi. Parang hirap. Alam mo, feeling ko kasi, baka feeling ko, baka may nag-open ng offshore account sa Hong Kong. Mm. Tapos, pinawithdraw sa kanila. Siyempre, yung offshore account, nasa ibang pangalan naman yun. Kaya hindi pwedeng i-transfer lang ng online. Otherwise, Or matitrace. Yes, kaya kailangan siyang i-withdraw ng Cash. harapan. Kasi 10 billion US dollars eh. So, kasi allegedly using false documents. So, meron silang false, parang nagduda doon sa letters of credit. Ano yung letters? I think that's the point. So, anything else to add, Marie M? Well, yun ang issues na nakakaapekto sa tiyan ng middle class, kasi nababawasan, hirap na nga mag-save, nababawasan palalo. And then, pataas ang mga presyo, ang income namin ay hindi naman ganun yung increase is sa rate ng inflation, hindi naman commensurate sa increases ng income namin. Secondly, yun sanang benefit na makukuha rin dyan sa gobyerno ng mga nandyan sa Pilipinas para mabawasan din ang pag-asa sa amin, na umasa sa amin, is naibubulsa lang din ng mga lintik na mga vice scam na yan, Kaya pahirap talaga sila. Honestly lang, pinakapahirap talaga sa middle class yung administrasyon na to eh. Kasi nagsama-sama na sila eh. Talagang nag-join force na ang executive, ang legislative, at I don't know if some militaries are involved, but yeah, Well, hindi nakakabwisit na. natin Kaya ayoko na umuwi, Sas. Oo. Oy, Joe, umakyat ka. Kasi nakapin yung link ng StreamYard. Thank you so much, Marie M. And Yeah, have a thank you, good Sas. Thank you so much. Okay, maraming salamat, Marie M. At ang susunod po nating guest ay si Mac Perez. Okay, Mac Hi. Perez. Hello. Where are you and where are you from? And ano ang ganap mo sa buhay? Taga Cavite po ako. Okay. Umakyat ako kasi para ma-share ko lang sa inyo yung mga frustrations ko. Isa din ako sa mga nabudol. Okay, sandali. Ano daw ang topic? Ang topic po natin ay ang mga issues na malapit sa bituka ng mga nauutusan pang bumili ng suka. Also known as issues na malapit sa bituka ng middle class. So, kung kayo na to Forbes Park, hindi nyo ito maintindihan. Okay, so tuloy, Kuya Mac. Ayun nga, lalo na sa presyo ng mga bilihin. Ako meron akong sa work ko meron akong benefits sa bigas, pero ramdam ko pa rin yung ang mahal ng bilihin eh. Kahit may benefits ako sa mga bigas, tapos minsan syempre hindi mo naman lagi ipapalit ng bigas yung stub mo, no? Pero kailangan mo siya ibenta. Ang hirap ibenta. So, minsan may mga time talaga na masasayangan ka. Ma-forfeit na siya. Pero Mac, I have to ask you, hindi ba ganyan din naman sa previous administrations na nagkakapos ang pera? Oo, ganun. Pero ito random mo eh. Tapos makikita mo pa yung mga post na kung saan lang mapupunta yung mga binabayad mong tax. Okay. Para ito yung daylight robbery, no?
yung tupad, yung Ike's. Makita mo naman yung mga ginagawa lang sa ano, parang putyo-putyo lang na trabaho eh. So Ito pa, bilang middle class ma, hindi mo nagugustuhan itong pinamimigay-migay lang yung perang binabayad mong tax. oo, Basta-basta. pero natin yun eh, parang kumbaga pinagkatiwalaan mo yung gobyerno, yung binoto mo na ganito ganyan, idadalin sa maayos yung pera mo. Pero nakikita mo lantaran yung ano eh, lantarang panggagago to eh na ano eh, di ba? Ayun. Tapos napanood ko pa tong video ni ano kay Mayor Benji Magalong. Yung mga yung mga sinabi niya lately sa media, lalo kang maano eh, lalo kang maasar lang. Ano yun? Ba't ganun? Yung transparency na wala na. Tapos yung sinishare pa niya, ang sabi pa niya, yung tungkol sa, ang tawag dito, tungkol may mga, sa mga sortie ng mga congressman, ganito yung bigayan. Parang makikita mo doon na, ganyan-ganyan na lang yung bigayan. Tapos meron pa isang politiko daw na, bukod sa may kickback na siya sa project, siya pa yung contractor. Alam mo, Mac, hindi yan uncommon. Kasi yung page ko, kung alam mo yung page ko na For the Motherland, Matagal lang Ah, follower. follower na ba kita matagal na? Chusera ka. Thank you. Thank you. Ewan ko kung nabasa mo yun, no? Kasi bago ginurgor yun, ine-expose ko yung mga congressman na merong construction company at yung mga projects na inaward ng DPWH sa kanila. At yung young guns, yung young goons, yung sina Gutierrez, lahat yan, si Adjong. Nagulat nga ako yan, lalaki ng mga DPWH projects nila eh, na bonggang-bongga, super bongga. So meron talaga. It's right there, right in front of us. And to be honest, meron talagang corruption even in the last administration. Pero ang sabi nga nila, ito talaga garapal. Kasi noon, parang napababa yung SOP. Napababa yung SOP ng parang mataas na ang 15%. So parang happy yung mga contractors talaga na legit noon kasi 15%. Parang yun na yung pinaka-maximum ata. Minsan nga 2%, 5%. So talaga makakati talaga ang kamay ng mga politiko talaga natin. Ayaw nilang i-zero na parang pwede ba? So kaya nga kung gusto talaga nating ma-zero talaga yung mga ganyang kickback, ang dapat kumilos talaga dito yung protector ng mga tao eh. Kasi sila dapat umaaresto sa kriminal. Siguro di ko nakita yung page niya kasi for a time, di ba, for a time yung page mo, ilang beses na inaano. Oo. Siguro kaya hindi ko nabasa yun. Lately ko na lang hindi mo nga nabasa, pero yun talaga. alaman yun. Matagal na akong follower kahit nung pa eh. Kahit yung paano mo pa yung umutot ng rainbow eh. Matagal na akong Ang kulit naman ni Pierre. ayun nga. Mong tayong mga middle class, kahit sabihin mong medyo pangat yung sahod ng mga middle class sa ito sa na to, ramdam mo na yung wala ka na nga maitabi, tapos kakapusin ka pa. Hindi kasi, halimbawa, ako for me, imbis na lang na ipamigay nila sa tupad yan, alam mo itong mga middle class, gawin na lang savings nila, Diyos ko Lord. Kung ipamimigay nyo lang din sa ibang tao yung pera nila, gawin na lang nilang savings, no? Tapos, yung pera nilang iniimpok sa bangko, yan na lang yung pang microloan nyo. Kumita pa itong mga middle class sa interest na paggagamitin ng pera nila. Kasi ito talagang robbery talaga to eh, no? This is plain robbery. Harap-harapan talaga, no? Tapos yung parang meron pa silang mindset na parang galing sa kanila yung pera, parang galing sa bulsa nila kung pamigay nila. Kaya nagigets ko na nung nagsalita si BP Sara, putang inang inyong lahat na ikaw nga. 'Di ba? Magigets mo yung Sabi ko, tanginan to, pera nyo ba yan? Para bang ipabuka sa mga tao na, uy, binibigyan namin kayo ng pera, magpasalamat kayo sa amin, boto nyo kami. So, magkano ang grocery mo per month? Ewan ko kay Mrs. Parang ang binabudget ko sa max na yung 10 eh. Ilan kayo? 5. Family of 5. 10 per month? Kulang, di ba? Ano yun? Kasi tumira ako ng Pilipinas ng ilang buwan, no? Bago ako pupunta dito ng China. Ang antipid mo dun sa 10, ha? Aminin nyo, 5, 10? Kahit pa paano, may dagdag pa naman yun. May pa naman yun. Siyempre, hindi na ako yung nag-grocery, yung misis ko na. Dati nung wala pang pandemya, sinasabay ko na sa office. By the way, naka-work from home ako. Yun. Pero grabe, malaki na bago nun. Pero ramdam niyo talaga ang
Pagtaas ng Mm. presyo. Tapos dagdag mo pa 'to, parang kung kailan na lang nila trip magtataas yung Meralco, yung kuryente. Para sa bayan na yung basic salary hindi nakakabuhay, tangina walang humpay Magkano yung kuryente? 'di ba? Magkano kuryente? Kuryente namin pumapatak ng ano, 7. Ha? Hmm, Seriously? May aircon kayo? hmm. At buong araw or Hindi, pinapatay naman 'pag ano, 'pag maginaw ganyan. Ngayon nakapatay, maginaw, eh. parang ang laki ng ano, ng 7,000. Oo, 'di ba ang laki? Hindi Alam kasi, mo laki ng siyempre gumagamit ako nung naka-desktop ako tapos ano, tapos may iba pang appliances. Kasi ano, ano, ilang kami dito sa bahay kasama yung parents ko. kahit na, alam mo, ang laki ng 7,000. Kasi magkano 7, pumunta ibang bansa dito, magkano 7,000 ngayon sa euro? Mga 100? 100 euros ba ang 7,000? 100 euros to PHP. Eh, 'di ba Mga nga ano, sa mga atin na nga mga mga 110 euros. Alam mo ba nung nasa Netherlands, siguro ano ko yan, um, less than nga lang dyan eh. Tapos ano pa, heater pa yun ha. Malakas gumastos ang heater sa kuryente. oo. Um, Kaya sabi ko, ang mahal naman, mahal talaga ang kuryente sa Pilipinas. Aminin nyo yan. Di ba? Totoo 'yan pati tapos yung internet pa na binabayaran mo mahal-mahal tapos patay sindi. Magkano internet? Yung internet ko naka-ano ko yung nasa 2,000 plus, 2,100. Per month? 'Di ba? Tanginang 'yan. Tapos yung service pa, putang ina niyan. Naka-work from home ako, sobrang na-stress ako pag yung internet patay sindi. Tapos Just meet, syempre hindi ka mag-upload kuya. ka ng trabaho mo, ganyan-ganyan. Sabay mo mamatay. Tanginang 'yan. Just meet, umakyat ka, nakapin yung link ng StreamYard. Just meet, umakyat ka, umayos ka. Huwag ka magpa-invite, huwag ka pa-importante. Anyway, so, so anything else, kasi work from home ka, di ba? So, paano safe, kamusta naman ang safety ng streets? Ang safety, ang security ng mga daanan, ganyan. Kung ano, yung mga dinudukot na bata, dito lang sa Cavite may nangyaring ganun. Yung kinukuha ng van, totoo pala yun. May mga, Pa-schoolmate totoo nung siya, anak ko, may mga anak ka ba, na mga bata? 3 lalaki. Ha? What? Tatlong tatlong lalaki yung anak ko. Tapos yung kwento sa akin nung panganay ko, grade 6 na siya. Sabi niya, meron siyang classmate na wala. Tapos tsaka namin nabalitaan na dinukot daw ng white na van. Hanggang ngayon hindi pa na ano. Oh my God, seriously? Kaya hanapin ko yung link, baka ano ko sa'yo. So, I-PM ko totoo sa'yo. nga siya. Kamusta naman yung mga anak mo? Paano yan? Kaya nagkaroon ng measure tong school. Ang ginawa nila, hindi talaga sila magpapalabas ng bata hangga't walang sundo yung bata. Ako naman, regularly ko naman sinusundo yung anak ko. Tapos Alam mo meron na pa isang insidente, may isa pang insidente, sanay lang ha? hinabol yung bata ng van. Ha? Pero ginawa ng bata, tumakbo sa school. Ang talino, di ba? Oh. Ayun, ligtas siya. Sa Cavite rin? Cavite din. Di ko alam saan sa Cavite. Alam mo, walang nag-a-address ng issue na to. So, yung Team Suka, Kahit yung mainstream media, hindi. sana yung Team Suka, no? Team Suka, sana may umakyat dito na senatorial candidate na sabihin nyo yung mga senatorial candidate ng Team Suka, importante to, can you imagine? Kasi we thought na this is just urban legend, yung puting van na kumukuha ng mga bata, pero this is now close to home, no? At nakakatakot siya kasi we don't know kung bakit sila dinudukot. Isa pa yun. Hindi siya kidnap or ransom. Takot na takot yung misis ko kasi meron siyang theory na yung kukunan ng kidney, kukunan ng ganito ganyan. Organ harvest. Oo. Organ harvest. Ayun yung inisip niya. Kaya Yung bata ang target. Fresh yung fresh yung organs. Yung panahon mandigong lumagalyan. Ngayon nga lang ako naniwala kasi nakita ko na Hanapin ko lang yung piniem sa akin ng asawa ko.
Kasi ano na Yung, eh, kaano na ng anak mo eh. Kaklase na ng anak mo eh. schoolmate. Hala, Pero grabe, no? syempre, takot din ako. Buti na lang yung anak ko pang hapon, pero ang labas lang naman nila 5. Grade 6, alam mo nakakaawa na yung mga bata ngayon. Kasi mga ganyan, mga grade 6, yun yung mga panahon ng grade 6 tayo, di ba? Yan yung gusto natin lumalabas, nagbibilyar, ganyan. Umamin kayo, di ba? Di ba ganyan yung mga age na nag-explore ka na ng mundo? Mga Aminin nyo, batang dumaan tayo, 90s. di ba? Iba talaga yung batang 90s eh. Di ba dumaan tayo sa ganyan? Di ba? Hindi Hmm. natin iniisip yan na dudukutin ba tayo for organs nung ganyang edad tayo. Tapos ngayon, iniisip na nila, parang mali. Parang may mali na bakit tayo biglang pauro? Oo nga. Maganda pa naman sana yung mga no, yung mga nilatag ni VP Sara din sa DepEd, no? Mm. So, Ano na bang balita sayang. din sa Sa Di ba, ano na bang balita din sa pumalit doon sa DepEd di sec ba, ba? di ba dapat maging ano yan ang DepEd? Kasama yan sa magiging intel nila na sino bang mga dumudukot ng mga estudyante, ganyan. Oo nga, no? Yung DILG natin, ano rin? Pero bakit wala Parang, nag-a-address ito? Kasi nakikita natin ito pa ulit-ulit and this is so grave, no? Meron talagang sindikato na dumudukot ng mga bata at hindi siya urban legend. Maraming nangyayari. In denial ang mga pulis, no? tapos di ba, mga posting nila sa social media, bumababa yung rate ng krimen. Hindi, alam mo, Ano ba? hindi siya tugma doon sa perception ng mga tao. Kasi may survey ng perception ng mga tao about street safety eh. Tumataas yung feeling nila na hindi safe. Kasi nung panahon ni Digong, di ba merong yung crime rate bumababa, tapos nagtutugma yung perception ng tao. Hindi ka na marinig, kuya. Sabi ng tao ng safe sila lumabas kahit gabi na. Totoo yun. Ayun na. Oo. Tapos, meron pang perception yung tao na yung tipong kahit sabihin natin yung isang tao nagwalwal, inom siya, tas labas siya, ano pa rin siya eh. Kumbaga, control pa rin niya kasi alam niya yung alam niya yung pwedeng mangyari. Kumbaga, kahit papaano, may ingat pa rin yung tao. Tulad ko, walwal din ako sa labas. Ganyan. Tapos, parang medyo mawawala yung pag-aalala mo na baka may mga walap sa'yo paglabas. Mga ganun. Hello? Napanood mo ba yung video na pinost ko na parang hindi nga siya madilim eh, parang hapon nga lang yun. Yung casual lang hinold up yung mga nandun sa restaurant. Ay, Kinuha yung matagal mga na yun. Matagal na yun. Nakita ko yun, Ayun. yung bigla na yung kumakain yung couple, tas naka-helmet yung naka-riding in tandem. Ganun. Nakita ko nga yun. Parang sa Imus Cavite. Di ba? Ano yun? So, anything else, Kuya Mac? Anything else you would like to Yun lang, add? yun lang naman so far. Tapos, totoo ba to na sa bagay, mahaba pa yung 2020. Tatakbo ulit siya. Si Sino? Digong. Ay, hindi natin alam. Ay, yan ang Sa pinag-isipan. bagay, mahaba pa, no? Oo. Anyway, yun lang naman, Sas. Thank you. Salamat. Salamat, Kuya Mac. Bye. Oh, ayan. Sino na ang susunod? Ito kanina ka pa, Joe. Oh, Joe, kamusta? Thank you for welcoming me sa Bangkok. Yeah, sobrang bilis mo nga eh. Naka 2 days ka lang. So, ano nang ganap? Ano nang ganap sa'yo, Joe? Ito po si Joe Smith Medina, ang pinagkamalang political witch. Yeah, pero in-expect ko na pagkakamalan pa rin talaga ako. Alam mo, nasaan ka? Nasa Bangkok ka, di ba? So, middle Yes. class ka pa. Middle class ka pa rin, di ba? Hindi ka naman upper class. Middle class, kasi wala naman akong billion-billion na kinikickback. Hindi raw maklik ang link. Bakit nakakaakyat to kung hindi maklink? Huwag nga kayong etsyosera. So, Joe, ang topic natin ngayon ay ang tanong kasi, ang topic natin ngayon ay ang mga issues na malapit sa bituka ng mga pinabibili pa ng suka, or otherwise known as issues ng middle class, malapit sa bituka ng middle class. Ikaw ba, Joe, ay pinabibili ka pa rin ng suka paminsan-minsan? Actually, hindi na pinabili ng suka kasi mag-isa naman ako dito sa Thailand. Yeah. So, wala akong bili ng suka. So, para sa akin, Sas, yung issue ng mga pinabili ng suka ngayon, for me sa akin, yung tax na binabayaran ng mga Pilipino, pataas ng pataas, pero wala namang services. Unlike dito sa Thailand kasi, even nagbabayad kami ng tax, nafe-feel namin yung social service ng government.
At saka sobrang mura yung kuryente, 'di ba? Kaya na sinabi ko sa chat Magkano box. kuryente mo? Dito nakadalawang aircon ako tapos may ref, merong electric stove, at saka tawag dito, electric fan minsan, Electric tsaka stove TV. ka, so malakas sa kuryente yan. Nagluluto Yeah, ka madalas? yeah, oo. Gabi-gabi. Ang kuryente ko per month is 1,600 baht. So, So that's 2,000 2,000? pesos. 2,000 pesos. Yeah. Ang internet mo magkano? Ang internet ko is around, yung internet namin, unlimited is 500 baht 350 baht. Unlimited na siya. So, parang 500 pesos. Per month? Yeah, per month. Unlimited na siya. Narinig mo kung magkano may kuya. Yeah. Narinig ko nga eh. At saka di ba dito, yung mga Filipinos dito, yung mga iba, meron silang 200 baht per month. Unlimited internet na din siya sa mga phones nila. Ay, hindi kasi, katulad ba yan dito sa China, na pag kumuha ka ng phone, kasama na yung broadband sa package ng phone. Yeah. Meron ganun. Kasi ako, nakabundle na siya. dito kasi sa China, itong phone ko, phone line, okay? Phone Mhm. line, package na siya. So, this is like, kasi ako yung student, pareho lang din naman to, di ka student, 500 yuan per year. Yeah. Kinaya mo yung akin, 500 yuan per year. Per year. RMB, kasama na yung broadband. That's it. Ay, yung broadband. Yeah. Oh, Meron phone din line, dito. imagine na, phone line plus broadband, 500 per year. Mura na yan. Mura. Be, talaga. 1 year? Can you imagine? Yung phone line ko and broadband. Ibig sabihin ng phone Maybe line, kasi pati internet naka- ko sa phone line, hindi lang siya linya. Pati yung data ko, data and broadband. Oo. Sa loob ng ano ko, ng kwarto ko. So, kaya na nakakaloka, di ba? Yeah. Maybe because kasi 'di ba sa Philippines kasi 'di ba parang dalawang network na naglalaban diyan eh. So, meron duopoly. So, baka nag-uusap yung dalawang may-ari hanggang doon na yung mga price nila. Well, nag-uusap talaga yan. So, almost 4K, Muraita na Miss Sass. Yeah, Muraita talaga. Can you imagine? 1 year. 1 year ko yun 1 year subscription. It's not per month. 1 year. My phone line, so phone, meron akong parang 200 minutes free na tawag, 50, unlimited ako na data, Yeah. and then broadband. Yung broadband, ibig sabihin yung connection ko sa loob ng kwarto, hindi yung phone broadband, data, phone. 500 lang binabayaran ko per year. Well, ano kasi siya, student price. I think kung hindi ka student, parang pwede siyang pumalo ng 700 or 600. Mura pa rin talaga siya. So, kabog talaga. Sabi, kabog talaga. Nagulat nga ako. Sabi ko, ganito pa ako, Joe. Nung nag-apply ako. 500? Sundalo ka pa ako. 500 per month. Tangin, ang mahal. Sabi niya. So, alam mo yung ang sakit sa loob ko nung una ko nagbayad. Tapos sabi niya, syempre hindi ka magkaintindihan. Chinese. Sabi niya, okay, sabi ko, paano ako magbayad uli? Ganyan, nagpapaano ko. Sabi niya, after a year. Pero sabi talaga ako, after a year. Ganon. So ikaw ay, kamusta ang bilihin dyan? Ang iyong pang-araw-araw na bilihin? Very affordable, Sas, kasi yung sa 500 baht, so parang magkano sa atin yun, 800 pesos, no? Good for half a month na yun. 15 days kung solo ka, pero kung may kasama ka, siguro 1,000 baht is good for 15 days. So parang 1,500. Puno na yung puno na yung cart mo sa Tesco Lotus. And then yung food naman dito kasi normally kasi Sas, yung mga Thai, hindi naman sila nagluto sa bahay. Bumibili na sila ng pagkain sa labas kasi mas mura eh. Yung mga nasa gilid-gilid na... Yes, mura siya. Right, di ba? Di ba yung mga malalaking isda, nakakaloka sa gilid-gilid Yeah. na niluluto? Meron siyang 60 baht lang, diba? Yung malaking tilapia. Tapos, yung mga, dito, yung mga local, tsaka yung mga expat dito, minsan umaga kumakain sila ng rice with barbecue, 20 baht lang yun. So, parang 30 pesos lang sa isang araw. And every morning pala. Sobrang mura talaga niya. So, nanibago talaga ako sa nung una ko dito kasi, di ba nasanib ako sa Philippines na mahal nga, tapos yung sweldo mababa. Dito kasi, yung mga Thai, meron pa silang savings nakakapag-save pa sila. Tsaka dito alam mo nagulat ako dito sa Thailand. Kasi di ba nasa school, di ba ako? Nasa government school ako, it's a government school. Very normal lang Public sa mga school. Thai. Public school. Very normal lang sa kanila yung nag-aaral sa Australia, sa Europe, sa UK, parang hindi siya big deal. Ang mga Thai? Yes, ang mga Thai. Parang yung mga estudyante ko yung nagpapakita. Alam mo yung parang ang yabang, pag sa mga view ko, ang yabang-yabang natin sa mga Thai. Yes. Pero kaya pa rin nilang bilhin nila tayo.
Tsaka dito hindi naman sila yung, wala ditong discrimination eh. Sa Thailand, bawal ang discrimination. Wala yung mayaman, mahirap. Tsaka lahat dito kumakain sa same na lugar. Example, sa bangketa, lahat. Mayaman, mahirap na sa bangketa. Miski artista, kumakain sa bangketa. Compared sa Philippines, kasi medyo colonial ang mentality natin. May May Team pagka-Hispanic. Forbes part. May Team Forbes part din yan. Yes, dito wala. Dito is more pro-Asian. Mga Asian kasi dito. Grabe, no? Grabe, Mm. grabe, Joe. Grabe yung buhay mo dyan, na parang hindi mo akalain na pwede pala. Yeah. At grabe din yung pag-iyak natin nung nasa kampanya tayo. Na umasa tayo na Huwag mababago mo na rin. ipaalala, masakit eh. Ang sakit. Oo, naalala ko dati. Todo ganyan ka pa sa campaign, tapos umiiyak ka pa. Ang sakit At saka nun. Kaya, yung napansin ko din sa mga ordinary Filipinos, no? Tsaka yung mga middle class din. Ang napansin ko, nabubuhay lang yung Filipino for the present. Yung ngayon lang, wala yung for the future. Yung savings mo for the future, yung pension mo, hindi mo iniisip eh. Ang iniisip Pero yung mga... pero nakakapag-save ka dyan. Yes. Nakakapag-save. Oo naman. Yes naman. Okay. Ay, mukha naman yung nagta-travel kayo, kapal ang mukha mo. Sige. Kasi mura na mag-travel from Thailand Unlike from Philippines to fairness. other country. Yeah, mura lang kasi dito. Yeah. So anything else, Joe? Bago kita sipain at magpapakita ko ng bago. Any message to your fans bilang political witch? Hindi, wala akong message. Masaya ako nakausap ulit kita dito sa StreamYard. And hope to see you dyan sa China. Okay. Sige, bye. Thanks so Bye. much, Joe. Bye. Ayan. Nakausap natin si Joe na pinagkamalang si Political Witch Boy. Okay, now we have Nico D ng Duterte First. Ayan. Nico Good D, morning. good morning. At magandang umaga sa iyo diyan. Nasa ka ba? Nasa Amerika ka ba? Opo, nasa Houston, Texas. Nasa Houston, Texas ako Yes. Ito, ang topic natin ngayon ay ang mga issue malapit sa bituka ng mga pinabibili pa ng suka or mga issues na malapit sa bituka ng middle class. Oh, Anong wow. ginagawa mo? What's your work? Currently, student din ako, nag-aral ako ngayon, but we managed to open yung outpatient center, physical therapy dito sa Houston. So I'm happy Okay. na meron naman tayong ganun na pangkabuhayan. But still, regarding sa mga issues natin sa Pilipinas, since born and raised ako dyan for 33 years before ako nag-migrate, at saka of course, nadaanan din natin yung mga campaigns and lahat ng yan, I can still feel sa mga kasama ko sa Pilipinas na naiwan ngayon, yung kahirapan. And of course, kahit personal experience, middle class din kami doon sa Cagayan de Oro, talagang hindi maiwasan. And, to have yung sentiments at saka yung observations about what's happening ngayon. So, that's basically how I feel about it. Single ba yan si Nico? May asawa si Nico. May pamilya na si Nico. Tigilan niyo na si Nico. Actually, nasa Pilipinas ngayon si Mrs. kasi 25th silver nila. So, shout out na lang sa mga lahat na nanonood. Tsaka magugulat ko mamaya. Hindi ba kayo kamag-anak ni Crisette? Hindi ba kayo malayo kamag-anak ni Crisette? No? No, wish ko lang. Kaya nga hindi nga ako pinapansin pa nag-PPM ako niyan. Medyo suplada, but I know, marami yung nag-PPM sa kanya. So, pero may mga in-check kami mga heritage, so most likely. Hindi ba? Akala ko dati mag-anak kayo ni Crisette. No, I think sa Leyte kasi siya, di ba? I don't know kung may kami roots sa Leyte, but most likely sa father side ko sa Danao, sa Cebu. Kung saan yung mga roots ng mga Duterte din doon. So, most likely. So, nagpapadala ka ba ng pera sa Pilipinas? Once in a while, mga pangregalo sa mother ko kasi most mga nagtatrabaho na mga kasama ko, mga kapatid ko. 3 sila actually nasa Pilipinas, isang nurse sa Cagayan de Oro, tsaka 2 sa Manila. So, most of them, self-sustaining na. So, hindi masyado. But I do send yung mga regalo, konting regalo once in a while, mga ambag sa mga batchmates. Well, okay ka ngayon kasi mataas ang dollar, ang palitan. Yes. So, para beneficial sa yan ngayon. Totoo. Beneficial dito. Kasi kahit naman kahit papaano, meron pa din tayong napapadalan. Like, yung mga kakilala ni Mrs., of course, tsaka yung mga ibang humihingi ng tulong once in a while. Not bragging, but of course, they do. So, sa awa ng Diyos. So, ano pa gusto mong i-contribute kung sa usaping malapit sa bituka ng middle class? Ay, nako. Well, since nag-work din ako doon, tsaka narinig ko si Jody Mango about sa napagdadaanan, yung comparison din before, tsaka now kasi 2015, before pa, naging public employee din ako somewhere sa mayor's office. Konti lang talaga. At saka naririnig ko din yung mga delayed na mga payments. So mostly, for me, I think yung mga nababalitaan sa akin about yung mga delayed na sweldo, tsaka kung yung perception na napupunta yung pera natin sa taong bayan. So, most of my posts doon, kung saan ka nagpo-post, yun nga, I'm pretty consistent no. Whenever I see something, point out, ganyan. Tsaka parang
parang ginagago na tayo. Pinag, pinag- hindi parang ginagago, talagang ginagago. So Did there's you a vote big for Trump? Did you vote yes, for Trump? yes, of course. So masaya, Texas, Texas. yeah. Pero, sentiment ko lang to. And yun nga, when you're in the business community, mahirap talaga magbandera, lalo sa Facebook where everybody knows you. Some people don't feel, oh, ayoko ng ganito. Just to be fair sa mga partners ko, I keep my political pretty limited lang talaga, especially Duterte tayo. So it's like, okay, kung ano bang tingin nyo sa akin o sa pamilya o whoever you think, business is separate from personal. But of course, nagboto ako kay Donald Trump. Kaya magandang umaga by the time na nanalo siya ng November. Magandang umaga, capital U-MAGA. So, How do you bahala na how kayo. do you how do you feel right now about what Elon Musk is doing? Oh, that is good. Actually, yeah. Whatever that he does na supported by Donald J. Trump, yung nakikita mo na demolition job ngayon, sinasabi nila, oh, he's a migrant, wala siyang access sa mga highly sensitive na files, kahit na read-only lang yan. And I don't think yung mga nakikinig sa kabilang media outlets, especially sa Dems or sa far left, they won't distinguish that sa news. They will lie. They will tell na, ano yan, migrant, he has access to our personal records. Parang layo ng abot nyo. Don't you see? Nilalantad na ni Elon Musk all of these money, billions in Expenses. dollars, di ba? So So, you do you think that you got your votes of worth? course. Of Kasi course. di ba, binoto mo ba si BBM? Binoto mo ba si BBM noong 2022? Yes. I had So, to ayan, register. kaya magandang comparison na. Kasi parehong nangako. Donald Trump nangako siya nung election. And then si BBM nangako siya. And I'm pretty sure, binoto mo yung dalawa because Yes. of what they promised to do. So, Exactly. ikumpara mo yung dalawa. Nabudol ka ba ni Donald Trump? Nabudol ka ba ni BBM? What? Nako, dalawang mga ang layo ng produkto. Sabihin pa nilang suka at sinuka. Yeah, parang ganun. The whole thing why we supported BBM, and even though kahit way back noon, I remember even fighting, hindi naman fighting, but I remember supporting him kasi sabi nga endorse ni Sara or endorse ng mga Duterte, thinking that he can continue kasi nga ayaw ni Inday Sara to run as early as 2022. But compared to Trump, nako, even when he lost, narrowly lost, tsaka kino-contest pa, and let history say that or dictate kung ano ba yung ibig sabihin ng loss na yun. Wala, ang layo. Even then, kahit pagtakbo pa lang ni Trump, masaya na kami. And when he won, 1 week, bahala na kayo dyan in watching mga Democrats tsaka mga far left na crazies na mag-meltdown. So Satisfied. na-feel mo ngayon na si Donald Trump, he was following up on his campaign process. Correct. Sige, so even if nakikinig ako sa most likely on my way sa mga YouTube ng mga commentators like si Patrick Bet David tsaka mga iba, I always make it a point na mabalance lang, sabihin na lang natin about particularly itong USAID. Yeah, it's true na stop yung funding, but I understand that not all the projects ng USAID are really detrimental or, stopping yung mga DEI and all of that. May katotohanan doon. Tsaka may mga iba sinasabing bloated or needs to be clarified. And I understand that point too. So kahit na stop talaga yung support or funding for that, there has to be re-evaluation. Ang mga US citizens see the distinction between dapat audit at saka dapat stop. And I'm pretty much all for that, diba? That's billions of money filtered through mga different groups na sinasabi nilang, nagsusupport pala to ng mga DEI and even funding terrorist groups in Middle East. So that's freaking crazy. Parang, I paid for this, ito yung napapala ko, and I work my ass off. It's good. It's a disruptor, and it had to happen. Do you want something like that to happen in the Philippines? Do you think Yes. it's about time? Yes. MOOE. Even then, back sa law school pa lang na days namin, I remember sabi ng mga teachers, mga prof namin, yung mga left, mga medyo may communist na mind, or let's say sabihin natin open-minded, it told us, Nick, do you think, sa tingin nyo, na-audit ba yan na maayos, mga funds na ginagamit sa Congress? Kasi they all have their own budgets. May nakiki ano ba dyan? May nag-check ba dyan? Audit to audit, or whoever does it? Nobody wants to pass that thing kasi masisilipan ng lahat ng mga funds, ng lahat ng pera, and the waste. So who wants to do that? Ikaw ba yung tipong, sabi mo disruptor na sisirain ko yung kalakaran natin? No, hell no. No. We need an Elon Musk, no? Na, kasi swerte sila kasi si Elon Musk mayaman na and he's a total outsider Ridiculously sa politics. Total outsider kasi siya sa politics eh. So And hindi that's mo what we need. Yeah, saka kaya pwede siyang magtanong ng kasi pag ikaw entrenched ka sa politika, parang madodraw ka dun sa jargons ng mga palusot, 'di ba? Pero kung outsider ka, kung businessman ka, pag may nakita expenses, you will ask like a businessman, ano to, para saan to? Anong ROI nito? Anong Yes. 'di ba? 'Di ba? Kung if it doesn't make sense, why would I keep putting money there? And marami pang videos to explain that, but sadly natatabunan ng mga statements. Oh, he's crazy, he needs more money, he has access. That's BS,
Take a look at Okay. it. Yun lang talaga. Tignan nyo lang muna. And sana ma-dig up enough dirt and all of those mga ebidensya to stop the waste. Yun lang talaga. So that's something that you want to happen in the Philippines, something Yes. like Dodge. Yeah, something like something na if somebody can just audit that, pero naintindihan naman natin that that's gonna fall into the risk ng buhay ng sinong gagawa ng audit. So, its life is more important for the auditor. So kaya hush-hush na lang. Sadly, nandun pa tayo. Nobody has the balls, the big balls. Sana magkaroon tayo ng parang Elon Musk, no? Ng parang Yeah. ganyan. Na Ano talaga, bang produkto na pwedeng ipoproduce na may Elon Musk din tayo? yung hindi connected sa politika, para pag nakita yung pera na ano to, yung pwede siyang Yeah. magtanong na ganyan, ano to? Paki-explain, ganyan. So anything Totoo. else that you would like to share, Nico D, bago ka Ah, mag-add? wish ko lang sana, yun nga, mabusisi na maayos, we should be more active. Kasi right now, kahit I feel sad kasi yung mga people power na tinatawag natin, yun nga, na-change na yung perception ng people power. It was connected to a specific color, a specific idea, na, for the yellows or whatever. But the thing is that, yun nga, it makes it difficult na makipag-alsa kasi nga marami na tayo mga ways to do it. But of course, kung hindi nakikita ng tao at hindi na broadcast na there is a mass support, then, it's gonna falter. It's gonna fall. But for now, yun nga, just wishing everybody sa Pilipinas, vote whoever you want to vote, but make sure na pag-isipan niya natin na maayos. If we did think about it, tsaka if we act on it, sana mangyari na. Ayan. Thank you so much, Nico D. Ay, thank you, Madam Finally, Sas. nice to talk to you for a long time. Exactly, finally. Sige. Thank you. Sige po. Have a good day, Nico. You guys do the same po. Umaga pa lang dyan, kakasimula pa lang ng araw. Bye. Bye.